Nakita na rin yung iniintay na version ni Luka dito sa Lakers. Versus Denver Nuggets, 16 points, 4 rebounds, 3 assists agad siya sa first quarter. Nalagpasan agad niya yung kanyang average. Double digit attempts agad si Luka noon sa loob ng 10 minutes. Nakalamang pa ang Lakers ng 14 points sa first quarter pero natapos yun 38-32. So, ang dami din tawag na foul noon sa Denver Nuggets. Pero yung mapapansin doon si Jokic, merong 7 points sa first quarter pero tumira lang siya nung less than 1 minute na ng game. Sa loob ng 12 minutes na nilaro ni Jokic, last 2 seconds pa lang ata siya tumira noon. Kahit si LeBron ganun din, medyo bawas yung tira, medyo bawas din ang hawak sa bola. 2 out of 4 sa field, 4 points, 4 rebounds sa first quarter. Hinahayaan lang din nilang makuha muna ni Luka yung kanyang rhythm. Kaya nahirapan din si Jokic nun dahil sa depensa ni Bando. Alam niya kasing may dalang singsing sa may sapatos itong si Jokic kaya ayun, inasawa niya si depensa. Naka small ball lineup din ang Lakers nun. Hindi rin basta makakuha ng clean shot or pasa si Jokic dahil nasa passing lane lagi itong si Bando at talaga siya ang nagbabantay kay Nikola kahit nandun pa sa kabila. Sa first half, 63-54 ang Lakers noon kontra Nuggets. 11 points sa second quarter si LeBron, may total na agad siyang 15 points. Si Luka naman nasa 19 points, 5 rebounds at 5 assists. Nalimit din ng Lakers si Jokic sa 4 attempts sa loob ng 19 minutes. Naka 11 points, 10 rebounds at 5 assists pa rin noon si Nikola. Walang dyo talaga. Bukod sa binabantayan ni Bando, itong si Jokic at kung sino man ang primary defender ni Nikola, bantay sarado din ang passing lane ni Jokic. Merong 11-3 turnover ang Nuggets sa first half kontra sa LA. Humihingi na ng bola si Westbrook, ayaw ding ibigay nitong si Nikola Jokic na naka-triple-double na rin noong third quarter. Kaso mukhang hindi siya mauupo sa fourth dahil lamang pa ang Lakers nun. Si Westbrook naka 17 points na until third quarter, 96-87 para sa LA. Naka-4 din na turnover si Nikola. Sinusundutan kasi sa likod. Naka 26, 8 rebound, 7 assist naman si Luka na meron 20 points si Austin Reeves. Nagkaroon na rin ng unang alley-oop play si Luka at si LeBron. So bakit nga naman makikipagsabayan kay Jokic ay kung bantayan nila yung mga kakampi. Pinagtulungan ni Hachimura, Bando at Finney Smith itong si Jokic. Ang ganda rin na nilaro ni Hachimura offensively at defensively. Meron 21 points, 4 assists, 1 steal si Hachimura. Pero nagtrending siya hindi dahil sa defense niya kay Jokic kundi 0 rebound. Si Luka naman naka 32 points, 10 rebounds at 7 assists. Mukhang maganda yung gising. May total na 105 points ang starting 5 ng Lakers. 23 para kay Reeves, 25 para kay LeBron at 4 points naman para kay Hayes. Si Jokic nasa 12 points, 13 rebounds at 10 assists. Kaso nalimitahan siya sa 2 out of 7 sa field. Ang pinaka-worst game niya so far sa season. Triple-double na yon, worst game pa rin para sa kanya. Since 2023 playoffs na nagtapat kasi yung Lakers at Denver, meron 12-1 record nun si Jokic kontra kay LeBron. So prior to ng game ngayon. Kapag regular season naman, ang huling beses na nanalo si LeBron kay Jokic, December 16, 2022. Kaya prior talaga sa game na yun, pinaghandaan ng Lakers yung Denver. Kasi nga, masagwa yung kanilang record kontra kay Jokic. Si Luka naman versus Nuggets sa last 5 games niya, nag-a-average siya doon ng 34 points per game. Pero sa last 5 games din na yun, 1-4 ang record ni Luka. Kaya challenge ni JJ Redick si Doncic. Pangalawang beses pa lang kasi nakakatapat ng Lakers ang Nuggets ngayong season. Meron pang natitirang dalawa, March 15 at March 20. Nag-react na din si LeBron na tinawag niyang insane yung mga natitirang games nila. After kasi ng Nuggets, makakatapat nila yung Dallas, Minnesota at dalawa sa Clippers.